Walang pwedeng magmanak sa atin dito. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, paano ka tinanggap muli ng Panginoon, bakit hindi mo rin iparamdam mo sa Kanya? Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon Diyos, alam niyo mga kapatid, hindi mo kami lahat. How should we respond? Paano ba tayo magre-response, mga kapatid, sa mercy ng Panginoon na ibinigay niya sa atin? So, balikan natin, mga kapatid, itong versikulo na ating binasa. Dito sa Romans chapter 12, verse 1. Pinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo at meron po siyang tatlong bagay na nabanggit dito. At sa gabing ito, mga kapatid, yun po yung ating pag-aaralan. So, medyo ano lang ito, lights. Hindi naman ito ganun ka lalim at hindi naman ganun ka bigat, mga kapatid. Pero ako ay naniniwala, mga kapatid, na meron pong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Merong gusto siyang marahil itama, diba? Merong nangyayari na hindi maganda o nararamdaman tayo, mga kapatid, na hindi po maganda. Una, na nabanggit sa versikulo na yan, ang sabi dyan, iharap natin ang ating mga sarili. Ano daw po yung una? Isang haing buhay. Amen. Tama? Or yung tinatawag na living sacrifice. Pangalawa, yung holy o yung tinatawag na kabanalan. Pangatlo, acceptable unto God. O sa Tagalog, kaaya-aya sa Diyos. So, handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Ako, mukhang iba, hindi pa. Handa na po ba tayo? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa pa? Praise the Lord. Hallelujah. So, simulan natin ito, mga kapatid, dito sa number 1. Unang binanggit ni Apostol Pablo, iharap natin ang ating mga katawan bilang haing buhay, o tinatawag na living sacrifice. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po dyan, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, merong tatlong bagay ulit na binanggit dito sa versikulo na ito. Pero mag-focus po tayo doon sa sinasabi dyan na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. So, ito po ay sulat, mga kapatid, sa mga lingkod ng ating Panginoon na tayo daw po ay maging laging sagana sa paggawa para po sa ating Panginoon. Na kung babalikan natin, mga kapatid, yung Romans chapter 12, verse 1, ang sabi doon, ihain natin ang ating mga katawan bilang haing buhay o yung living sacrifice. Kasi, mga kapatid, isipin ninyo, kapag ang isang tao ay patay na, may pakinabang pa ba siya? Wala na. Ang tanging magagawa niya lang, humiga, maghintay, diba? Wala na siyang magagawa. Pero kapag ang tao ay buhay, mga kapatid, siyempre lahat ng bagay pwede niyang gawin. Diba? Lahat ng maisip niya, kung gusto niyang saan man pumunta, mapupuntahan niya. So, ganun po, mga kapatid, ang ating binabanggit dito, mga kapatid, na tayo bilang Kristiyano, lingkod ng ating Panginoon, iharap natin ang ating mga sarili, i-present natin, mga kapatid, sa Panginoon, yung ating mga sarili na meron tayong ginagawa para sa Diyos. Naunawaan niyo, mga kapatid, na huwag tayong makontento na tayo ay taga-upo lang, na taga-pakinig lang, a-attend lang tayo ng tapos uuwi. Di ba? Ganun lang yung trabaho natin. Kasi, mga kapatid, lagi po natin tatandaan, wala pong tinawag ang ating Panginoon nang wala lang. Di ba? Lagi naman natin yung naririnig eh. Di ba? Pero bakit may mga tao na gusto nila nakaupo lang? Gusto nila tagapakinig lang, tagapalakpak lang, mga kapatid. Di ba?
sa daming mga ngaral na nagsasabi sa atin na kailangan natin maging magbunga, gumawa para sa ating Panginoon, bakit may mga ganun pa rin? Alam niyo mga kapatid, kaya ka tinawag ng Panginoon kasi meron siyang nakita sa iyo na pwede niyang magamit sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Hindi kanya tinawag ng wala. Lalo sabi ng Biblia mga kapatid, doon mga kapatid na tinawag niya ayon doon sa kanyang purpose. Ba ibig sabihin, lahat tayo merong purpose bakit tayo tinawag ng Diyos. Ba merong dahilan kung bakit ka tinawag ng Panginoon. Yun yung bagay na kailangan po nating alamin. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid. At hindi mo yun makikita kung hindi mo hahanapin. Right. Tama mga kapatid. Amen. Siyempre, ikaw, kung gusto mong magamit, hindi ka marunong tumugtog. Diba? Hindi ka marunong kumanta. So hanapin mo yung para sa'yo. Kasi ako naniniwala mga kapatid, bawat isa sa atin may specialty o yung may skills na tinatawag. Kung ako sa pagigitara, kung kayo hindi, maghanap tayo, mga kapatid, kailangan nating hanapin. Amen. Itong mga kapatid. Kasi, nakadesign na yun eh. Diba? Design na yun sa atin, tinawag tayo ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos, matik yun. Diba, mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, meron po tayong ginagawa. Tama mga kapatid. Huwag kayong makontento na ito lang ako. Huwag kayong mag-isip lang ganyan, tinawag ka nga ng Diyos eh. Diba, mga kapatid? So, kailangan natin sumagana, mga kapatid, sa mga gawa para po sa ating Panginoon. Gawa ng Panginoon. Tulad ng marami naman niya pwedeng gawin eh. Diba? Yung, pwede kang maglinis, kung magaling kang maglinis. Diba? Hindi mo, yung mga plato nagagawa mo sa lamin. Sobrang kintab. O di ba mga kapatid, marami tayong pwedeng gawin para sa ating Panginoon. Naunawaan yung mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, yun po, bilang isang Kristiyano, kailangan natin kumilos. Mga kapatid. Kasi sabi nga ng Biblia mga kapatid, di ba? Tayo ay iisang katawan ng ating Panginoon. At ang bawat parte ng katawan, kailangan nagtutulungan. Kailangan iisa yung vision, iisa yung mission. Amen. Diba? Iisa yung galaw. Nagkakaroon ng unity na may iisang pag-iisip. Amen. Nawa yung mga kapatid. So, iharap natin yung ating mga sarili, yung ating mga katawan bilang isang haing buhay. Kailangan meron tayong ginagawa. Naunawaan yung mga kapatid. Praise the Lord. So, tuloy tayo. Pangalawa, yung tinatawag na holy. O yung sa Tagalog, kabanalan. Ayan. Ang word na holy, mga kapatid, yan po ay galing sa salitang Hebrew na kadosh. K-A-D-O-S-H. Yan. Kadosh. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, is separate or set apart. Ayan. Ayon naman kay Google, ang meaning po ng holy is spiritually perfect or pure and untainted by evil or sin. Ayan, mga kapatid. So, yan po yung meaning niya ayon po kay Google. At sinasabi po ng Biblia na sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, sabi po dito, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi po dyan, tinawag tayo ng Diyos, hindi po para sa ikarurumi, kundi po para magpakabanal. Kung kukunin natin mga kapatid, yung ibig sabihin sa Hebrew word ng holy, is to separate. Kailangan natin i-separate mga kapatid yung ating mga sarili sa gawa po ng kaaway. Kailangan natin ilayo. Kailangan natin iwasan mga kapatid. Kung ano man yung gawa ng kaaway o mga kasalanan mga kapatid, kailangan natin yung iwasan. Kailangan natin ihiwalay mga kapatid ang ating mga sarili sa kasalanan. No, sabi ng Biblia mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, huwag
natin bigyan ng daan ang diablo. Amen. Huwag natin bigyan ng daan. Ibig sabihin, kailangan mag-set ka ng boundaries. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na kontrolin ka. Mga kapatid? Kasi po, ang nais lang po ng diablo, yun po ay mapalayo tayo sa Panginoon. At kahit anong paraan, gagamitin ng kaaway. Kung ikaw kung kailangan ka niyang gamitan ng karangyaan sa buhay, ng mga magagandang opportunity, gagawin niya yun para mapalayo ka lang. Kung maalala niyo, mga kapatid, kung paano tinukso ni Satanas ang ating Panginoon, dinala siya sa mataas na bundok, pinakita sa kanyang ganda ng sanlibutan. Nung sabi ni Satanas, ibibigay ko yan lahat sa iyo, basta sumamba ka lang sa akin. Kasi mga kapatid, ito po lagi niyong tatandaan. Alam ng kaaway kung saan niya tayo titirahin. Alam ng kaaway, mga kapatid. Kung ikaw ay maliit lang ang maiksi lang ang iyong pasensya. Doon tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay mainitin ang ulo mo, ikaw ay pala desisyon, mga kapatid? Gagamitin nyo ng kaaway para ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Kung hindi ka man niya mapalayo sa Diyos, aalisin niya yung attention mo para hindi ka makapag-focus sa Panginoon. At ang mangyayari, mga kapatid, doon ka na mag-iisip na gusto ko na lang umupo. I-isolate mo yung sarili mo. Kapag may fellowship, hindi ka pupunta. Pero hindi ka aalis sa loob ng church. Mga kapatid? Kasi bakit? Yun po ay isang uri ng paraan ng kaaway para lukuhin tayo. Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin, kailangan tayong maging matalino. Amen. Kaysa kay Satanas. Kasi mga kapatid, ilang taon na rin naman tayong naglilingkod sa Panginoon. Siguro naman, alam natin kung paano kumilos si Satanas. Mga kapatid? Sasamahan ka niya sa mga desisyon mo. Kung ano-ano ipapakita niya sa'yo. Naku, yan na naman, pinag-uusapan ka na naman ng mga yan. Naku, pinaplastic ka lang yan. Kung ano-ano. Bakit? Sa isang mission lang, para ilayo ka lang sa Panginoon. Kung hindi ka man niya maalis dito sa simbahan, tatanggalin niya yung vision mo. Kung ano yung gusto mong mangyari. Alam niyo, mga kapatid, minsan na rin kasi nangyari yan sa akin. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, mga kapatid, kasi ayokong mangyari sa inyo. Kasi napakahirap, mga kapatid, sa totoo lang. Dahil lang sa mercy ng Diyos, nandito ako ulit eh. Praise the Lord. Dahil sa awa ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, nagkaroon ako ng pagkakataon ulit para magamit ang mag-aaral ng salita ng Panginoon at bumalik sa akin yung mga dati kong pangarap para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito isang paalala sa atin. Mag-ingat po kayo sa pag-handle ng inyong emosyon. Praise the Lord. Paniwala kayo sa akin. Kala ko dati, kilala ko na yung sarili ko. Totoo lang, mga kapatid. Kala ko, ayun na ako. Pero meron pa palang natatanong. Totoo nga yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, yung inaaral sa atin. Kailangan mo dumaan para lumabas kung sino ka talaga. Alam niyo, mga kapatid, negatibo man yung nangyari, pero tinanggap ko bilang isang aral. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga kapatid, mag-iingat po tayo. Kasi masyadong matalino si Satanas. Kaya niyang paglaruan ang isip mo. Amen. Kahit yung pinakamaliit, mga kapatid, kaya niyang gamitin sa'yo. Magkasundo lang kayo, bukas magkaaway na kayo, tingnan nyo. Diba, mga kapatid, mag-ingat po kayo. Dahil napakahirap bumalik. Kapag kayo ay nakakaramdam, mga kapatid, ng mga bagay na naiinis kayo, sabihin na natin na parang nadi-discourage kayo, mga kapatid, isipin nyo muna kung bakit. Kasi alam nyo nangyari sa akin, hindi ko alam kung bakit. Ang hirap hanapin. So mga kapatid, mag-ingat kayo. Maging matalino kayo kaysa kay Satanas, mga kapatid. Praise
Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako po ay nakabalik. Kaming dalawa ng aking asawa. Mga kapatid na sa totoo lang, ginamit niya nga ang aking asawa para ako ay ma-enlighten. Talaga nag-usap kami nung gabi na yun. Basta kumilos ang Panginoon, mga kapatid, at ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa bagay na yun, mga kapatid. So balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. No, sinasabi po ng Biblia na iharap po natin ang ating mga sarili nang meron kabanalan. Walang kasalanan, di ba? Hanggat maaari, hindi dapat tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon. At huwag na huwag natin bibigyan ng daan o bibigyan ng space, mga kapatid, ang kasalanan sa ating mga puso. Anong sabi po, mga kapatid, ng Hebrews chapter 12? Kung tayo, mga kapatid, ay nagnanais na makasama ang ating Panginoon, makapasok sa kanyang kaharian. Ang sabi po ng Biblia, na sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Diyos. Tingnan niyo, mga kapatid, ganun po kahalaga. Kasi tinawag tayo ng ating Panginoon, napakarumi natin Right. Di ba? Punong-puno tayo ng kasalanan. Di ba? Ang description pa nga ng Biblia, maruming basahan. Amen. Di ba? Yung sabihan ka nga lang ng basahan, masakit na Gano'n pa kaya yung marumi? O di ba, mga kapatid, ganun po yung kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon para ayusin. Amen. Para linisin ka, mga kapatid. Sa madaling salita, sa pagpapakabanal. Yung binasa natin kanina ba sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tinawag tayo ng Diyos para magpakabanal, para ayusin yung ating mga sarili. Amen po ba, mga kapatid? No, yun po. Ayusin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Gawin natin yung ating mga kaya para lumayo sa gawa ng kaaway, sa kasalanan. Kasi yung mga kapatid, alam naman nating lahat na malapit na dumating ang Panginoon. Di ba? Mga propesiya sa Biblia, nangyayari na. Yung mga gera, di ba? Yung mga kalamidad, mga sakit, kung ano nangyayari, mga kapatid. Huwag natin nahayaan na masayang yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kahit saan man kayo pumunta, ano man ang mangyari sa inyo, mga kapatid, panghawakan natin. Panghawakan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. So tuloy tayo, mga kapatid. Pangatlo, acceptable unto God, o yung tinatawag na kaaya-aya sa Diyos. So balikan natin yung Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dyan, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. So ulitin ko, mga kapatid, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Yan, bigyan natin ng pansin, mga kapatid, yung word na. Diba, meron nga dyan? Nakita niyo ba yung na? Sa King James Version, sabi dyan, haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Kailan ba ginagamit yung word na? Halimbawa, meron kang i-describe. Very good. Nasagot. Diba? Halimbawa, pinagluto ko si Brother Ashley ng ulam. Magluto ko nga ng ulam na masarap. Nagigets niyo, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka lang basta magluluto. Kailangan masarap. Naunawaan niyo, mga kapatid, yung aking punto. So, balik tayo dito, mga kapatid. Ang sabi diyan, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Nagigets niyo na yung point ko? Amen. Mga kapatid, ito po yan, mga kapatid. Ang unang nabanggit, kailangan ialay natin ng ating katawan na haing buhay. Ibig sabihin, meron tayong ginagawa sa Diyos.
nagiging active tayo. Diba? Lahat ng activity, inaanuhan natin sa outreach, lahat. No, mga kapatid. Yung pangalawa, yung pagiging banal. Inside and out yan. Sa pananamit, sa karakter mo. So, yun po mga kapatid, yung buod ng pagiging banal. Na kaaya-aya sa Diyos. Kasi mga kapatid, tulad nga ng sinasabi ko kanina, hindi lahat ng gumagawa para sa Panginoon, kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kasi bakit mga kapatid? Ang Diyos ang nakakakita ng puso. Amen. Ang Diyos ang nakakalam ng isip. Right. Alam ng Panginoon kung sino talaga ang gumagawa para sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Amen. Kung ikaw ba'y tapat sa ginagawa mo, o ikaw ay nagpapasikat lang. Dahil nandiyan si crush, di ba? Dahil nandiyan ang mga, sabihin na natin, mga bunga mo. Di ba? Kasi minsan may ganun eh. Di ba nagpapasikat ka? Di ba mga kapatid? Yun po ay mali. Naalala niyo yung layunin natin mga kapatid? Ang layunin ng ating pag-aaral, mga kapatid, yung lahat ng ginagawa natin sa Diyos ay maging karapat-dapat sa mata ng Panginoon. Amen. Maging kaaya-aya sa Diyos. Yun po yung gustong iparating sa atin ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Na anuman ang ginagawa natin mga kapatid, isipin muna natin kung tama ba yung ating puso at ang ating isip para maging kaaya-aya ito sa harapan ng Diyos. Unawaan yung mga kapatid. Pangalawa, magpapakabanal. Ito mga kapatid, sa totoo lang yung pagiging banal, napakalawak na eh. Kasi yung aral ng holiness, loob at labas kasi siya. Amen. Naunawaan yung mga kapatid. So paano magiging kaaya-aya yun? May kabanalan, loob at labas. Hindi ka lang sumusunod sa pananamit, pati sa pag-uugali. Kasi minsan dyan tayo minsan nasisira eh. Di ba? Ang gaganda ng ating mga damit, talagang pagkakahaba. Di ba? Yung buhok natin napagkahaba, pero pagdating sa loob, sira. Mga kapatid, hindi po yung nagiging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya nga napaka-importante mga kapatid na unahin natin yung loob eh. Di ba? Kahit naman saan kung ikaw ay naglilinis mga kapatid, halimbawa sa baso. Ito isang halimbawa mga kapatid. Sa baso. Iinom ka ba sa baso na madumi ang loob? Hindi mo yun iinumin. May chance pa, mga kapatid, kung madumi yung gilid, pero yung loob malinis. Di ba? Yung, alam niyo yung bottled water, di ba? Minsan may ano yan, may tawag dun, may yung kulay itim. Latek ba tawag dun? Basta may parang putek yun. Libag. O yung galing sa kamay, di ba? Umiinom ka pa rin ba? Umiinom ka kasi malinis yung loob eh. Di ba mga kapatid? Ganun din po sa ating Panginoon. Kahit gaano kaganda yung panlabas mo, pero ang loob ay hindi maayos. Baliwala po yun. Naunawaan yung mga kapatid. Baliwala yun. Hindi naman titignan ng ating Panginoon kung gaano yung presyo ng damit mo. Amen. Hindi naman titignan ng Panginoon kung branded yung sapatos mo. Amen. Kung G2000 yung pantalon mo. Diba? Hindi yung titignan ng Diyos. Ang titignan ng Panginoon kung sino ka sa loob mo. Amen. Kung anong klaseng tao ka. Diba? Mamaya mayroon ka pa ng ikalawang pagkatao. Diba? Mga kapatid, napaka-importante po ng loob. Yung karakter ng bawat isa sa atin. Amen. Naunawaan yung mga kapatid. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-isip, yun po ang importante mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na huwag na kayo magpalda at magpantalon at mag-long sleeve. Ang point ko lang, mas bigyan natin ng pansin yung nasa loob. Yung ating puso, yung ating isip, di ba yung mga karakter na meron tayo mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? So ngayon, so naunawaan niyo yung aking point. Amen. Praise the Lord. So ngayon mga kapatid, malapit na tayo matapos. Saglit lang naman ito mga kapatid. Ano? How should we respond to God's
mercy. Kung ibabalik ko sa inyo ang tanong na ito, anong sasagot nyo? Paano kayo magre-response, mga kapatid, sa mercy ng Diyos na ibinigay niya sa inyo? Sige nga, kung ibibigay ko sa inyo yung tanong, sige, sumagot po kayo mga kapatid. Paano kayo magbabalik sa Diyos? O paano kayo magre-response sa Panginoon sa mercy na ibinigay niya sa inyo? Pagpapakumbaba. Tama yun. Pagpapakumbaba, ano pa? Rightful service. Hmm? Rightful service. Tama. Rightful service. Faithfulness. Faithfulness. Tama yun mga kapatid. Pero alam niyo ba ang magandang sagot yan? Kung paano tayo magre-response sa mercy ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Alam niyo kung paano mga kapatid. Let the mercy of God be felt by others through you. Naunawaan niyo mga kapatid. Amen. Yung maramdaman ng ibang tao, yung mercy ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Sa paanong paraan mga kapatid? Eh, yung pangalawang tanong, sa paanong paraan? Tingin nyo. Tama. Ano pa? Testify. Testimony. Testimony. Ano pa? Alam niyo magandang sagot yan. On how you treat them. Tama mga kapatid, di ba? May paramdam mo sa kanila yung mercy ng Panginoon. Amen. Na sa kabila ng kasalanan nila, sa kabila mga kapatid, nakatigasan ng kanilang mga ulo, inatrato mo sila ng maayos. Kasi bakit? Alam mo kasi yung bigat ng kasalanan na nagawa mo sa Diyos. Di ba? Alam mo kasi kung paano ka pinatawad ng Panginoon eh. Amen. Alam mo kasi kung paano ka binago ng Diyos. Di ba? Alam niyo mga kapatid, walang pwedeng magmalaki sa atin dito. Right. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Di ba? Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, paano ka tinanggap muli ng Panginoon, bakit hindi mo rin iparamdam nun sa kanila? Amen. Ano man ang nagawa nila sa iyo, nasaktan man nila ang damdamin mo mga kapatid, at hindi mo kaya na sila ipatawarin, isipin mo kung paano ka tinanggap ng Diyos. Amen. Isipin mo kung paano ka mga kapatid pinatawad ng Diyos sa napakarami mong kasalanan. Di ba mga kapatid? Napakasarap nun na ginagamit ka ng Diyos para iparamdam ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Mga kapatid, iparamdam natin sa kanila. Nakuhaan niyo mga kapatid. Iparamdam natin sa kanila. Kasi pare-parehas lang naman tayo nagkakasala eh. Pare-parehas lang tayo nagkakamali. Pare-parehas lang tayo mga kapatid na nakakagawa ng maling desisyon. Lahat tayo dito, walang pwedeng magmalaki mga kapatid. Iparamdam natin sa kanila kung ano yung pinaramdam sa atin ng Diyos. Kung paano ka tinanggap ng Diyos na sirang-sira ka, tanggapin mo sila. Kasi yun naman talaga mga kapatid eh. Di ba? Yun naman talaga yung dapat natin gawin kasi tinatawag nga tayong Kristiyano eh. Ano ibig sabihin ng Christian? Christ followers. Di ba? Kailangan mong gawin kung ano yung ginagawa ng Diyos. Kahit kung may kitongin, nilalapitan ng Diyos eh. Di ba? Kahit yung mga lumpo, yung mga tao, mga kapatid na nilalayuan ng mga tao, nilalapitan ng Diyos. Amen. Bakit di natin yung gawin? Right. Mga kapatid, maging welcome tayong tao. Amen. Huwag tayong titingin sa itsura, sa estado, mga kapatid ng isang tao, para lang tanggapin natin sila sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, isa lang ang misyon natin. Gamitin tayo ng Diyos para mailapit ang iba sa presensya ng Panginoon. Amen. So paano natin sila mailalapit sa Panginoon kung lalayuan natin sila? Diba? Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Tumingin ka dyan sa bintana. Ang daming i-harvest dyan. Diba, mga kapatid, kailangan maging open tayong tao. Huwag tayong titingin sa kung ano yung nakikita natin. Tingnan natin
kung anong kahantungan ng taong yan pag hindi mo dinala sa Diyos. Ano po ba yun? Impyerno. Amen. Mga kapatid. Tulad nga na sabi ko kanina, mga kapatid, maikli lang ito. Pero ako naniniwala, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay merong natutunan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng aming Diyos? Isa kayo. Praise the Lord. Sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid, before you worship, mga kapatid, at bago nyo itaas ang inyong kamay, pwede bang isipin nyo muna kung paano kayo tinanggap ng Diyos? Pwede bang isipin nyo muna, mga kapatid, kung anong klaseng buhay meron kayo, paano kayo makakilala sa Diyos? Pwede bang isipin muna natin, mga kapatid, yung kalagayan natin, nung tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah. Pag naisip mo yan, yan ang rason kung bakit ka magpupuri ngayon. Kung bakit itataas mo ang pangalan ng Diyos. Dahil sa kanyang mercy, mga kapatid. Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng mga kasalanan na nagagawa natin, tinanggap tayo ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Hindi pa dumadating ang ating Panginoon. Kung sa piling mo, ikaw ay napakalayo sa Diyos, this is the time, mga kapatid. This is the perfect time na lumapit tayo sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah.